Nandito po ako sa lababo ngayon. Ayan. Maghuhugas po. Hindi nakapaghugas na gabi. Naglinis po muna ng lababo. Ilalagay sa ako. Sabi po ng matatanda nung araw, nung amin pong generation, ang mukha daw po ng isang babae ay ang kusina at ang CR. Sa panahon po kaya ngayon, the new generation, ang generation po ngayon ng mga bata ay cellphone. Ang laki po talaga ng pagkakaiba. Ano po? Kasi nung araw kami po ay nalaala ko po ang pagdidisiplina sa amin ng aming father. Yung nanay ko po kasi hindi man namamalo or nangungurot. Yung father ko po ang nagadisiplina po sa amin. Kami po ay 9 na magkakapatid. So kami pong mga medyo mga matatanda na po yung noon. Kami po yung nakadanas ng talagang sabi po ng matatanda ng araw ay disiplinang Kastila. Kasi ang disiplina po ng mga Kastila ay napakahigpit. So yun po ay aking naranasan. Naranasan po namin kami po wari yung mga may edad na po ay 4 pa po laang kami wari po at maliliit pa yung iba. So naranasan po namin yung kasi nung araw po ay inapalo po yung ng araw, sit laang po, palo, tingin, makuha ka po sa tingin. So nung araw po ay ang inagamit po sa amin pangpalo nung aking father ay yung po bagang latigo ng kabayo. Kasi nung araw po ay ang sasakyan ng araw ay kalesa pa. Pero may mga tricycle na rin po nung araw. Kaya lang po ay may mga kalesa din. Naranasan ko pong sumakay sa kalesa. Naku, ay nakakatakot po talaga. Ay yung pong pangpalo sa kabayo. Yun po yung inapamalo sa amin ng aming father. Yun po bagang ratan na nakasulapid. Yun po ang inapang palo sa amin. Pag meron ka pong pag hindi ka pa po nauwi ng bahay ay handa mo na po yung iyong quit. At yun naman po nung araw ang pagpalo ay padapa, inapadapa po. Tapos paluin ka po sa puwit habang inasermonan ka. Saka po nung araw ay pag nagkamali po, halimbawa po siyam kayong magkakapatid or 7, 5. Pag nagkamali po yung isa, lahat po kayo ay apadapain. Mahilera po kayo at apaluin po yung puwit ninyong magkakapatid. Ganyan po nung araw, kahigpit. Pero ngayon po ay naalala ko pa po nga ni one time na kasi po nung araw ang laro laang namin nung araw ay po bagang goma na inatusok sa magatimbong ka po ng buhangin, alagay mo yung goma
Tapos asungkitin mo po ng stick. Eh, siyempre po mga bata, mahilig sa laro. Ay pag hindi mo po narinig yung sit-sit, sit-sit po ng aming ama, ay siya. Makakatikim na po kayo ng palo. Ganyan po ang pagdisiplina nung araw. Talagang hindi naman po yung tama laang po na palo. Saka po ang laro laang namin nung na yung ganon. Luksong tinik. Saka po yung awan ko po kung alam ng mga kabataan ngayon yung tiburon na inatawag po nung araw. So, marami po tumbang preso. Ayan. At saka ang laro po ng bata noon ay sa hapon po pagkalabas sa school, takbuhan na po yun. Tapos paggabi naman po, yung katulad ko po, medyo malaki na, naka-high school na. Naglalaro po kami sa gabi kasi nung araw po dito sa Mindoro, basla ang pong malalaki na daan po yun ay 2:00 ng umaga. Pag yung pong mga nanggagaling ng Manila, madaling araw po na daan. So kami po ay nakakapaglaro sa tabi po baga ng kalsada ng araw kasi madalang pa po ang sasakyan ng araw kasi hindi pa po naaabot ang Mindoro ng mga makabagong sasakyan. Kaya po ang narito laan ay tricycle, bike. Yung bus naman po ay pagpupunta ka lang ng Manila, pag may nadarating ng Manila. Kaya po pagdating ng mga alas 7 po, alas 8, wala ka na pong mapapansin ng araw ng mga sasakyan. Madalang po. Madalang po ang sasakyan. Kaya kami po noon, pwede po kami maglaro sa tabi ng kalsada ng araw po. Pero ngayon hindi na po pwede sa dami ng sasakyan na po ngayon. Wait lang po. Kumuha lang po ako sa table ko, may hugasin. Ayan na, meron pa po isang baso at saka isang pinggan. Saka po yung patubig na inatawag. Yan po yung mga laro ng araw. Patubig. Yung bawat sulok po. Mayroong nabuhusan po ng tubig. Tapos may guhit po sa gitna. Saka nung ako po yung nag-aaral noon ako po ay nag-elementary ay sa Santa Rita ng grade 1 to grade 2 po. Pagdating po ng grade 3, inilipat po kami ng aking mga magulang sa Abada po. So ako po ay nag-elementary na. Doon na po ako nag-graduate ng elementary at saka ng high school po. So nung araw po ay ang laro po namin sa Abada nung araw. Alaala po ay kami late na nauwi nung araw. Naglalaro po kami ng bending. Bending po. Kasagaran po yung bending na yan noong araw. Saka yung pong, ano ba tawag doon? Yung luksong tinik po. Ay talaga pong, doon sa likod po ng school kami. Yung gym po ngayon na luma. Doon po kasi ang elementary nung araw. Tapos sa likod po nun ay halamanan. Doon po kami mga nagatangin. May halaman po yun doon sa may gym doon noon. So, pagkatapos po ng aming klase,
Magapuntahan na po kami ng mga ka-eskwela namin sa likod school ng elementary. Doon po kami maglalaro ng bending. Yung bending po. Saka jumping rope. Yan po yung laro namin nung araw. Naabot po kami ng alas 6 sa Abada. Nung araw naman po ay hindi naman po katulad ngayon na pag inabot ko sa school ng medyo ay nakakatakot po. Pero noon ay hindi man po kasi laro lang po talaga ng araw mga bata. Pero nag-aalala rin po yung mga magulang kasi nga nag-uwian na, wala pa kami. Pero nandun lang po kami sa likod ng school nagalaro. Kung ikukumpara po kasi natin sa panahon ngayon, talaga po ibang-iba. Yung style po ng pananamit, ang pagkilos ng mga kababaihan, ang mga laro, marami po talagang pagkakaiba. Saka po yung pagdidisiplina ng mga magulang sa mga anak ay iba rin po. Saka nung araw po ay hindi man po ang mga magulang po nung araw ay hindi man po basta lang nag-aaway. Hindi man po nila inapaalam sa mga anak. Ako po lumaki na hindi po na nag-aaway po yung aking mga magulang. Pero yung generation po ngayon, iba rin po. Iba na ang lifestyle ng buhay ngayon. Ang katwiran po ng mga kabataan ngayon ay iba yung style ninyo nung araw at iba kami ngayon. Diba po? Talagang ibang-iba. Pati po ang kanilang mga pananalita ay iba rin. So marami pong mga tamad mga kabataan. Lagi na lang po nakaasa sa magulang. Ayaw magbanat ng buto. Sila pa ang galit kapag hindi mo po natigyan. So marami po naging cases ngayon pag hindi po nagustuhan. Ng mga anak, sila pa po yung nagagalit. Imagine po yung balita na sa FB po ata, balita sa TV. Yung pong anak na 15 years old, hindi lang po naibigay yung gusto ng anak, ay nagbigti po. Imagine niyo po yun. Kaya nung hirap po sa panahon ngayon ng mga kabataan, hindi marunong umunawa ng kahirapan ng buhay. Akala nila ay pinapulot lamang ang pera. Galit sa magulang kasi hindi naibigay ang gusto.
Kayo po, siguro marami din po yung mga generation na kasabay ko. Kayo talaga pong kakaiba. The old generation and the new generation. Ibang-iba po. So, bye-bye po at magalinis po muna ako ng aking kalan. Ano po? Bye-bye po. Thank you po sa inyong panunood ng aking panunood, pakikinig ng aking mga vlogs. Madalang po kasi ako makapag-upload ngayon kasi po after po sa school nagalinis po ako, ay lagi na lang pong gano'n ang upload ko kasi talaga pong nagalinis po ako ng daycare after po ng klase. Ano po, kaya hindi ako makapag-vlog. Pag nag-vlog naman po ako, syempre nagalinis ako, alangan naman pong mag-ngaw-ngaw ako ng so, madalang po kaya kahit po paano, every morning po yung napunta ako sa likod bahay para lang po may update sa inyong ka-neighbor. So, muli po, magandang umaga and happy Sunday po. God bless us all po.